Mga kapiyon ko, magandang gabi sa ating lahat. Naway pagpalain tayo ng ating Panginoon. So sa video ito mga kapiyon ko, itutuloy natin yung paano natin i-check ang electric iron. Kasi hindi na siya uminit. So ngayon, nakita ko na ang problema ay ang ating service cord mga kapiyon ko ito. So pinutol ko to kasi nakita ko kasi walang continuity. So sa madaling salita, may problema o may putol ang wire natin. So ito, kapiyon ko, naging dalawa. So kasi pinutol ko na siya. So ito yung problema. So, ito yung sira na may putol na wire. Itong isa, ang karugtong niya, ito okay to. So, i-check natin mga kapiyon call. Paano natin i-check ang service cord? I-ano natin sa beeper, yung tumutunog na yung test probe, negative positive. Ayan mga kapiyon call. So, paano natin i-check ang ating electric iron. Ayan mga kapiyon call. Ayan, ito na nakasit na kapiyon call ang ating test probe. So i-check natin yung service cord. Ayan mga kapiyon call, end to end lang mga kapiyon call, sa dulo dito. Itong dalawa na wire. So madali lang mga kapiyon call, isa-isahin mo lang muna. Pag hindi tumunog, so putol yung walang continuity. So putol wala, hindi tumutunog. Sa kabila naman mga kapiyon call, sa bilang wire. So ayan mga kapiyon call, so dalawa. So itong wire na to may problema na, putol na, sira na. So yung karugtong mga kapiyon call, alamin rin natin kung okay ba to siya. Ayan, kapiyon call. Pag tumunog, okay yan, hindi putol. Yung isa naman, yung isang wire, ayan, ito yung patandaan. Pag tumutunog siya, magbibeeper. So, okay yan, walang putol ang wire na to. Ito, ikang kapiyon. Kaso lang, hindi na mataas. Kailangan yung service cord natin sa electric iron 1 meter. So mga kapiyon call, paano natin i-check yung filament niya? Ito yung niya sa loob. Ito yung yung heater. Nakita niyo mga kapiyon call, ito yung heater. So sa connection nito may diode. I-check natin rin ang diode. Pero kung dito sa dulo, dito, pag mag-reading siya, okay yung diode. Kasi kung may problema ang diode, so hindi na siya mag-reading. End to end pa rin mga kapiyon call. So madali lang mga kapiyon call, pag-check sa filament, nagre-reading yan mga kapiyon call. So yanin natin yung reading. Ayan, maano sa ilaw. Ayan. Ayan, hindi siya tumutunog, pero kung nagre-reading siya, so sinire-reading niya mga kapiyon call yung heater coil niya. Ayan, 51. Kahit pwede balikta rin, kung gano'n rin, may reading 51 or 52. O ayan. Pag ganyan may reading mga kapiyon call, so okay yan ang filament natin. Walang sira, walang putol. Kung i-check natin yung diode, itong diode na to, itong diode na itim, ito yung diode mga kapiyon call. So i-check natin. Ayan, pag tumutunog, okay yan. Kahit balibagtarin mo. Pero may reading yan mga kapiyon call. Pag may reading, okay yan. Ang diode natin. 0.7, 0.2. Ayan. So okay yung ating yung diode, yung filament okay. At saka yung contact point. Ito mga kapiyon call. Ito yung ayan, contact yan. Pag ganyan, contact. Pag i-off mo,
dito, mga kapiyon ko, ito. Ito yung switching niya, yung dito, ayan. Kasi may settings to 1 to 6. Ayan, ito yung ano niya, yung contact point, ito yung contact point. So, ayan, pag naka-off yan, hindi magka-contact yan mga kapiyon ko. Ayan. So, open siya. Pag i-adjust natin, ayan, tutunog siya. Ayan mga kapiyon ko. So, i-off natin. Ayan, di tutunog. Ayan. Okay yung ano natin contact point. So, yung contact point niya na pag i-off mo, open siya. Pag i-on mo, so contact siya mga kapiyon ko. So, ngayon mga kapiyon ko, walang problema. Itong electric iron, yung heater coil, yung diode, at saka yung tawag nito yung contact point. So, ayos to mga kapiyon ko. Pero i-check pa rin natin, testingin natin, lagyan natin ng tawag nito, at lagyan natin ng supply. So, pag uminit siya, so okay, walang problema ng itong electric iron. Ang problema lang yung service cord. So, kahit sa anong klaseng appliances mga kapiyon ko, ang dapat natin unahin natin check yung service cord. Service cord kasi baka may putol o baka may problema na lost contact o lost connection. So, kailangan i-check natin kasi may mga service cord na may fuse, pero ito wala to, ano na to, replace na lang to, itong plug na to. So, kailangan, so ulitin ko, kahit anong rep, aircon, electric fan, so unahin natin pag-check ang service cord. So mga kapiyon ko, so ikabit natin yung electric iron mga kapiyon ko. Ibalik natin sa position niya. So ayan, okay na yan ang natin. So test natin kung sigurado tayo na gumagana yung natin electric iron. So I'm sure kapiyon, yun lang problema sa service cord. So, kailangan mga kapiyon ko, i-connect mo to siya. Ito yung parang tawag nito, yung ipihitin mo to. Ito yung mag-ikot dun sa loob, sa contact point sa heater coil. So ano natin, ang position, kailangan ang position mga kapiyon ko. Pasok sa loob, unahin mo papasok. Yan, mga kapiyon, kailangan gumagalaw yan. So, kailangan ma-shoot dito. Ma-shoot ito yung tawag nito, switching niya. Yung may ikot, yung mga adjustment. So, ipasok natin mga kapiyon ko, sana ma-shoot siya dito, sa butas dito. So, ayan mga kapiyon ko. Kailangan ma-shoot siya. Ayan. Ano pa na. Sa katagalan kasi pag maluma ng mga gamit, saan bumigay na yung mga ibang mga parts. Yan ang mangyari mga kapiyon ko. Ma-shoot lang sana yun. Shoot natin. Naka-shoot yun. Mahirap pag-shoot. Mahirap pag-shoot mga kapiyon ko. Kailangan ma-shoot siya. Ayan mga kapiyon ko. Shoot, shoot. Ayan, na-shoot talaga. Ayan. Tsaga lang kapiyon ko. Ayan, gumagana na. Gumagana yung yung adjustment mga kapiyon ko. So, lagyan natin ng 2 bolt. May 2, bolt nut pala. Sorry. So, 2 nut. Ilagay nyo. At saka gamitin natin ng adjustable.
Kailangan may ano ka, mga basic tools, electric plier, diagonal plier, at saka screwdriver, flat screw and Philip, at saka meron ka rin adjustable kahit maliit. Kailangan may ano ka rin, importante ito, yung electrical tip, mga kapiyon call. So higpitin natin mga kapiyon call, hindi lang masyado. Yan mga kapiyon, hinigpitan ko na. Sa kabila naman. Yan. Yan mga kapiyon ko, hinigpitan ko na. Yan. Yan mga kapiyon ko. So susunod, tatakbin natin. So ito yung sinabi ko na may ano setting siya 1 to 6. So ulitin ko sa 1 may tawag din acetate, number 2 rayon, number 3 silk, number 4 wool, cotton, at saka linen, number 6. So may mga ano siyang classes, alam natin naman may ibang klase mga tawag nito, yung mga tela. So yan mga kapir, i-ano natin para mas safe, hindi tayo mag-ground. At saka ikabit natin yung wire mga kapir. Madali lang mga kapir ko. Yan. Madali lang ito pag-connect itong wire na to. Ikabit natin. Isa-isa lang. Kailangan igpitan mo ng maayos mga kapiyon ko. Kasi ano to electric iron. Malakas ang ano to, yung kuryente. Igpitan natin. Ayan mga kapiyon ko. Igpitan ko na. Oh. Kailangan may ano ka rin. May lumnos. At saka na lang mga kapiyon, ikabit natin yung isang connection niya sa service cord. Ipakita ko sa iyo pag ano na to, matapos ng mahigpitan yung dalawang wire. Testingan natin kung gumagana na itong electric iron mga kapiyon ko. Ayan. Ipitan ko na yung sa kabila. Ipitan pa natin ng maayos mga kapiyon ko. Yan. Kaya may lumnos ka para hindi ano yung masira yung yan mga kapiyon ko. Ay, yung isa naman para sigurado tayo hindi mag-lose contact. Kailangan hindi naman masyadong mahigpit. Basta importante lang nahigpitan mo. Ayan mga kapiyon ko. Ayan. So tatakpin natin para safety mga kapiyon. Ito yung takip niya. May screw to siya mga kapiyon ko. Ito yung cover sa ano natin, yung service cord. Ayan mga kapiyon ko. Ayan. Saan ba yung ano? Rubber pala. Ito yung rubber mga kapiyon ko. Rubber niya. Pasok mo dito. Ayan. Ayan. Ay, baliktad. Ayan mga kapiyon ko. Ayan. Ano na? Pasok natin yung cover. Ito. Yan mga kapiyon ko. Kailangan may screwdriver. Ito yung tawag natin na digital voltage tester mga kapiyon. Higpitan natin yung ano niya, cover yung lock.
Ayan. Ayan mga kapiyon call. So, naano ko na mga kapiyon call. Nakamit ko na yung service cord natin. So, iti-testing natin yung kapiyon call. So, kailangan naka-off siya mga kapiyon call. At kailangan may clamp tayo, tingnan natin yung amperahe. So, may amperahe ito mga kapiyon call. Sigurado tayo gumagana ba? Nakasit natin sa 20 amperes. Ayan mga kapiyon call. Pag mainit siya, gumagana yan. Ayos na ito. Kailangan hindi tayo mga kapiyon call. Ayan mga kapiyon call. So wala pa naka-opa yan mga kapiyon call. So tingnan natin so i-on natin kasi naka-0 pa yan. So testing natin sa 1. Ayan, umiilaw mga kapiyon call. Pag umilaw siya, nagre-reading siya 3.9 ang amperes natin. Nakukuha. So umiinit na yan. Ayan mga kapiyon, umiinit na. Gumagana na yung ano natin. So 3.9 ang amperahe natin. So gumagana na mga kapiyon ko, mainit na ang kahit sa 1 na uminit na. So ayan mga kapiyon, ayos na yung ating electric iron. So naka-off na. So tanggalin natin mga kapiyon ko para sigurado na hindi tayo at least gumagana na ang ating electric iron mga kapiyon ko. Salamat sa Diyos, ayos na. So malaking matuwa na yung pinsan ng asawa ko. So may magagamit na sila. Nakainit na mga kapiyon ko. Yan, gumagana na. So kaysa kung pwede pang i-repair natin, di ba? May mga anong klaseng mga appliances. Bago tayo, kung ayaw na talaga kasi wala ng pyesa, kasi mga luma na itong klase na itong lumang model, itong General Electric na electric iron. Okay mga kapiyon ko, dito na lang. Salamat at sa inyong panonood. Sana may natutunan tayo. Kung may comments kayo, comments lang at paki-subscribe na lang at malaking ikatutuwa ako na mag-subscribe kayo para sa sunod na video. May share pa ako. Maraming salamat at magandang gabi ulit.